Ano ang paninindigan mo? Kakampi mo na ang presidente? Mulong sa akin ang katotohanan na nanggaling mismo sa bibig mo. Habang nagkiinuman sila Justin at Jaime, ay nilabas niya ang sama ng loob niya dahil ang akala niya kapag nahuli na nila si Moises ay magiging okay ng lahat, pero natalo pa sila na agad tinanong ng lolo niya kung anong nangyari. Kinuwento ni Justin na kinausap niya ang daddy niya at sinabi niyang mas maganda kung mamamatay na sila Moises at Danica, pero nagalit si Rafael na sinabihan pa siya na hindi siya monster, na kailangan nilang pumatay ng tao para sa isang lihim nila, at hindi niya alam kung kakampi pa nila ang daddy niya o hindi na agad siyang sinabihan ni Jaime na sa mga nangyayari ay maliwanag na hindi na nila kakampi ang daddy niya, kaya tinanong ng binata kung kaya pang ayusin ng lolo niya, pero umiling ito kaya natakot si Justine. Habang nagtalo naman sila Divine at Felicia dahil nakipagbalikan ng anak niya kay Justine na sinumbat niyang pinipilit niyang ilayo ang dalaga sa gulong yun, pero bakit siya nakipagbalikan? Sinumbat ni Felicia na mahal niya si Justine, na agad siyang sinabihan ng mami niya na alam niya kung bakit niya yun ginagawa dahil maaaring makulong ang binata dahil nakapatay siya, pero nangatwiran si Felicia na aksidente ang nangyari, kaya pasigaw na sinabihan ni Divine na lumayo na siya kay Justine at sa pamilya sagrado, pero sinumbat ng dalaga na engaged nga si Divine kay Jaime, na pinaliwanag naman ni Divine na magkaiba yun dahil sa mga nangyayari ay wala na siyang choice na hanggang makahanap siya ng paraan para makawala sila sa gulong yun, na agad namang tinanong ni Felicia na papaano kung hindi na nila kailangan ng bagay na yun dahil ayaw na niyang mawala si Justine. Pinaliwanag ni Divine na future at kaligtasan ni Felicia ang priority niya, kaya hiniling niyang wag niyang pahirapan ang sarili niya maging siya, na agad-agad namang umalis ang dalaga. Habang hinahat compress naman ni Grace ang mga pasa ni Moises, ay nagalit ito dahil sa ginawa nila sa binata, pero sinabihan siya ni Moises na sulit ang mga tiniis niya dahil ligtas sila ni Mang Estong nang saktong maghahain na ang tatay nila ng pagkain, kaya tinulungan ni Danica, pero sinita siya ng matanda at pinaupo niya ang dalaga, sabay sinabihan niyang hayaan niyang paglingkuran niya ang anak ng Pangulo, na pangiting sinabi ni Danica na hindi na siya first daughter dahil hindi na presidente ang papa niya, pero sinabihan siya ni Moises na hindi pa presidente sa mga sandaling yun, pero naniniwala siyang babalik din sa normal ang lahat dahil itatama ni Rafael. Tinawagan naman ni Rafael si Mercedes, kaya agad tinanong ng asawa niya kung nasaan na siya at tinanong niya kung totoong hinostage siya ni Moises maging si Danica. Binili naman ni Rafael na wag na siyang mag-alala, pero sinabihan siya ni Mercedes na pupuntahan nila si Rafael, pero nanindigan ang asawa niya na siya na ang bahala. Kaya hiniling ni Mercedes na sabihin niya kung nasaan siya, pero nakiusap si Rafael na hayaan na siyang i-handle niya ang bagay na yun dahil para sa kanilang mag-ama ang ginagawa niya, na agad namang sinabi ni Mercedes na hindi naniniwala si Jaime na totoo ang nangyari, na agad namang sinabihan ni Rafael na anuman ang mangyari sa kanya ay lagi nilang tandaan na mahal niya silang mag-ina, sabay pinatay na niya yung cellphone. Naalala pa ni Rafael lang sinabi ni Jaime na blood is thicker than water, maging ang ginawa niya kay Eleazar na kapag nagkatraiduran na ay wala nang pamilya. Plaplanuhin na nila Eleazar at Rafael kung papaano nila babaliin ang sungay ni Jaime dahil gusto nilang itama ang lahat ng baluktot niyang prinsipyo at gagawin nila ang lahat para mangibabaw pa rin ang kabutihan at katotohanan. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ng advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.